Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our, hallelujah, beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Hallelujah. Praise the Lord. At sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran dyan po sa dako po ng Jordan. Hallelujah, praise the Lord. At sa lahat po minamahal na mga nakikisa sa ating po gawain, no? So marami po tayong nakikisa dito minamahal. Kailan naka-close po yung kanilang hindi po nakabukas minamahal. Kung kayo po ay nanonood, pwede po yung buksan minamahal para mayroon po tayong interaction at nakikita ko kayo at nakikita rin nyo ako, minamahal, no, sa mga kapatiran po natin. Salamat sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Sa ating pong panahon ngayon, nandito po tayo sa panahon na sinusubukan ng ating panampalataya. Isa po minamahal sa latest po na nangyari, yung ating pong kapatiran doon po sa dako po ng Qatar. No, after po ng kanilang banal na gawain, yung kanila pong midweek service, sila po ay ni-raid ng mga otoridad doon, mga kapulisan, at marami pong nakaikot doon sa ating pong venue doon na nirentahan na vela, minamahal. After po ng kanilang banal na gawain ay pinasok po sila at sabi nga ng ating mga beloved brother Benji Benito, my beloved co-preacher, minamahal, na talagang nandoon yung magpusa sa kanya, no? Nandoon po minamahal yung mga pulis, mga general, no, mataas ang ranggo. Dahil siguro matagal na silang minamanman nandoon. At yung time na yon ay ang purpose minamahal ay sila po hulihin, pusasan si Brother Benji, minamahal. Pero talagang mahal na Pinoon ay mabait, minamahal, no. So nung pinapasok na nila doon sa ating pastoral house, at sinalubong na siya doon sa magpusa sa kanya, nag-rebuke po ng ating mahal na kapatid, minamahal. Instead na pusasan siya, bigla doon kumindat yung magpusa sa kanya. No, kinindatan siya, naka-smile sa kanya, tapos pumasok lahat, minamahal. Pagpasok sa loob, nakita na maraming upuan, tinanong siya, this is a church? So sabi niya, yes. We are members of the Jesus Miracle Crusade International Ministry, and we are one family here. So kasi talagang pinasok pati mga kwarto. So yung mga kwarto, yung ibang mga kapatiran doon po nakatira, minamahal. So nung hinawi po yung, according to the testimony of Brother Benji Benito, minamahal, nung hinawi po yung kortina at sinili po yung nasa loob, yung maraming mga upuan, yung fellowship hall, minamahal, at nakita po yung ating logo, ay bigla pong umatras yung mataas na opisyal na sumilip, minamahal, at sabi niya, I'm sorry. Sabi to, biglang umatras at minanduan po yung kanyang mga kasamahan na umalis na sila nang hingi ng sorry, minamahal. So, talagang victory talaga, minamahal. Saka yung may-ari ng bahay, may-ari ng bela pala, minamahal, ay kasama. At nagpakilala kay Brother Benji, sabi niya, I am the owner of this house. Kasi hindi pala sila nagre-raid kung hindi kasama yung may-ari. So nung nirenta, kasi bago lang sila lumipat sa lugar na yon, nung nirenta po nila yung lugar na yon, yung villa na yon, minamahal, yung buo, ang kausap lang, katransaksyon lang po nila yung agent. So hindi po nila kilala yung may-ari. Pero nung ni-raid po sila, minamahal, sinama po ng mga pulis at mga matataas ang rango, CID, yung tinatawag na CID, sinama yung may-ari. At ang blessing, minamahal, it is a blessing in disguise. Hindi na sila mabagabag doon dahil mismo yung mga opisyal na nandoon ay humingi ng sorry at nakita nila na kakaiba talaga ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Siguro nakita nila, minamahal, yung logo. Yung logo na yan, minamahal, ay pinag-uusapan yan 21 years ago nung ating kagalang-galang at minamahal pastor
Weldis Almeida ay pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf. 3 months po yan, minamahal, na pinag-uusapan dahil alam mo naman lugar ng mga Muslim yan. So every time na may mga balita, nanonood yan sila at kilala ang lugo na yan, minamahal, na yan po ay kakaiba, no? Kakaiba sa lahat ng mga Christian churches. Iba talaga ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi po ito, minamahal, gawain ng tao. Ito po ay gawain ng Diyos. Grabe ang respeto. Noong 2015, na-assign ako dyan sa Qatar na yan. At mayroon kaming Bible study sa isang lugar na nandoon po, minamahal, nag-oopisina. Doon po nakatira yung lahat ng mga security agencies, yung mga security guards nandoon, minamahal. So malaking compound po yon. At sabi nga ni Brother Benji Benito sa akin, kasi pinagamit po yung opisina ng supervisor ng mga security guards. Sabi niya na, Kuya, pag mag-sign na ako ng ganyan, ihinto mo yung preaching mo kung ikaw ang maabutan. Dahil baka may report tayo sa pulis at i-raid tayo dito, makulong tayong lahat. Sabi niya sa akin, minamahal. So, nandoon silang dalawa sa labas, tinitingnan lang kung mayroong paparating. Hindi naman dumating nung panahon ng pagpupuri, panahon ng patutuo. Dumating nung ako ay tumayo na sa pulpito at halos kalagitnaan na yung preaching ko. Biglang bumukas yung pintuan. Sabi ni Brother Benji, ihinto na daw. Sabi niya, ganyan. Tapos ako naman, minamahal, hindi ko hininto. Kumbaga nabigla din ako. Biglang pumasok yung nakaputi na mayroong itim na nagaganon sa ulo, nakatalukbong, yung pala pinakamataas na opisyal nila. At didiretso ako sa pulpito. Ewan ko kung bakit biglang nagbago yung aking topic at nabanggit ko yung pagpasok ng mga pastor sa kampo ng Abu Sayyaf. Sinabi ko doon sa preaching ko, beloved pastor, enter the camp of the Abu Sayyaf. Before he entered the camp, he fasted for 40 days. And he fasted 3 months inside the camp of the Abu Sayyaf to rescue the hostages. So nung narinig nung pulis na huhuli sa akin, umatras. Nung pag-atras, sinabihan niya yung kanyang mga kasama na mga security guard ng mga Egyptians na mga parang higante, malaki ang katawan, na yun ang dadampot sa akin, dadampot sa amin, minamahal. Sinabihan, do not disturb them. They are different. Do not disturb them. They are different. Umalis yung mutawan na yon, yung pulis na yon. Tapos sinalubong yung mga paparating pa na mga pulis din at sinabihan, do not disturb them. Tapos nanatili yung dalawang security guard. In-interview si beloved my co-preacher, Brother Benji Benito, beloved Brother Rogelio Bagtong. At sinabihan sila, you are doing this every Saturday. Sabi nila, yes, we have fellowship here every Saturday. Sabi nung dalawang security guard na Egyptian, okay, we will attend next Saturday. So, yung po minamahal. So, makita mo, nandyan talaga ang protection ng Malapino. Sabi nga ng Isaiah 41:10-13, basahin nga natin, kung may tipong Bible readers dyan. Isaiah chapter 41, verses 10-13, ating pong pakinggan, ating pong mga Bible readers dyan po sa Jordan. Ito po sa aklat ng Isaias Kapitulo 41, ang talatay 10 hanggang 13. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Narito, silang lahat na nanggagalit. Kayo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Yung hanapin sila at hindi mo mga susumpungan. Sa makatuwid bagay silang nakikipaglaban sa iyo. Silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw na gaya ng bagay ng wala. Sapagkat akong Panginoon Diyos ay hawak ng iyong kanang kamay na magsasabi kayo, huwag kang matakot. Aking tutulungan ka. Amen. Praise the Lord. Pakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Let's praise the Lord.
Hallelujah. So napakalinaw po, minamahal, yung sinabi ng Bible. Huwag kang matakot. Aking tutulungan ka, no? So yung iba kasi, minamahal, naunahan ng takot, no? Kumbaga hindi pa nga lumaban, sumuko na. So dapat lumaban, minamahal. Fight a good fight of faith. So para maramdaman mo, para maranasan mo na nandiyan talaga ang mahal na Panginoon. Tulad natin mga kapatiran, nakaramdam din sila ng hindi din sila nakakaamoy, hindi na sila nakakalasa. So lumaban sila, minamahal. Hindi sila natakot. Lumaban sila. Nilabanan nila yon. Sinabayan nila ng ayuno. So hindi nagtagal, wala pang 3 days, naka-recover sila. So talagang yung proteksyon ng mahal na Panginoon, minamahal, no? So ito nga kapanahonan na ito, minamahal, nandito tayo sa, mayroon tayong naririnig na matanggal sa trabaho, pag walang bakuna, talagang sabi nga ni Brother Benjamin nito, pumirma na daw siya. Pumirma siya dahil pinilit daw siya ng company nila na kailangan siya magpabakuna. Sabi niya, ayaw talaga niya. So, mayroong memo, may memorandum, pinirmahan niya. So, hanggang December 26 na lang daw siya. Tapos, matanggal siya sa trabaho niya. Tapos, pag matanggal siya sa trabaho, nandun yung buong pamilya niya, nandun yung beloved wife niya, nandun yung mga anak niya, may mga apo na siya doon. Buong pamilya niya, nandun sila, minamahal. Paano yun? Talagang, kumbaga, nandyan yung trials talaga. Tapos, ni-raid pa sila. Pero talaga naman ang mahal na Panginoon, hindi po sila pinabayaan, minamahal. Amen. May purpose po ang mahal na Panginoon sa lahat na bagay, minamahal. So ang banal na gawain natin sa Qatar ay talagang open na. Wala nang problema kasi nandoon na yung mga matataas na opisyal at nakita, minamahal, na talagang sila pa nga humingi ng tawad. Naalala ko rin yung nung pag-umpisa po ng pandemic dito sa Kawayan, minamahal. Nung una, kasi hindi po tayo huminto. Nung una, pinuntahan ako ng Barangay Tanod. Sabi niya, Brad, pag hindi nyo hinto yung gawain, itatawag ko kayo sa police. So mabuti na lang nung pumunta siya, patapos na. Patapos na yon. Pangalawa, talagang dumating yung police na. Pag sunod na gawain, dumating yung police. Pag silip ng police, kami nilang naiwan. Kumbaga na umuwi na yung mga kapatiran. So, nag-warning yung police na huwag na niyong ulitin. Gawain pa rin tayo. Ito na ngayon. Pangatlo, dumating po yung 5 patrol. 5 patrol ng police. Nandiyan din yung sasakyan ng Department of Health. Nandiyan din po yung sasakyan ng LGU. Tapos, nandun yung pinaka-head na minamahal, yung colonel na mismo, yung huhuli sa akin. Naka-close yung gate. Talagang habang ako'y nagpi-preach, nag-megaphone. Brother Danny Cuarteros, ihinto mo na yan. Bawal yan. So, narinig ko sa labas na talagang nag-megaphone. Ihinto na yan. Bawal yan. So, sabi ko, pakibukas yung gate. Pinabuksan. Pasok lahat. Alakala mo, talaga hahaba ng mga armas. M16 Armalite talaga yung dala ng mga pulis. Umikot na sa crowd. Umikot. Altar call na, minamahal. Habang umikot yung mga pulis, ang mga choir naman namimigay ng leaflets. Binigyan ng leaflets lahat. Nakalagay doon, beware communism is satanism, doon sa leaflets. Tapos yung colonel papunta sa akin. Pa-altar call na ako. Patanggap. Tapos lihans. Instead na ako ang hulihin, minimal silang nahuli ng mahal na Panginoon. Tumanggap sila sa mahal na Panginoon. Nilihas ko sila lahat. Tapos tumawag yung mayor, naka loudspeaker. Sabihin mo na lang kay Brother Danny na bawal pa. Tapos pakiusapan lang. Hindi kami hinuli. Tapos nung inescortan ko yung colonel, inescortan ko siya, bago pala yon, pinasalita ko muna siya. Nagsalita siya. Sabi niya, alam mo yung Jesus Miracle Crusade, kumbaga pinapatutuo niya doon sa mga pulis na kasama niya. Mayroon pang mga nakaitimang uniforme, mga SWAT yata yon. Sabi niya, alam niyo itong Jesus Miracle Crusade, ito ang katuwang natin. Pumapasok sila sa
mga liblib na lugar, yung mga nilulunggaan ng mga NPA. Marami po mga sumusukong mga NPA dahil sa gawain na to na Jesus Miracle Crusade. Amen. Praise the Lord. Pagkatapos noon, minamahal, sabi niya, nung major pa ako, nabautismuhan ako dito. Bautismado pala yung pulis na yun. Kernel na siya, minamahal, nung major pa ako. Bautismado ako dito. Naalala ko, oo nga. Dahil nung mayroon kaming Bible study doon sa Santiago City, Isabela, isa pala siya sa nagpabautismo. Major pa lang ranggo pa niya noon, naging kernel na siya, minamahal. Tapos ayun, niliyan ko sila, tapos in-escort ko siya papunta doon sa labas. Sabi sa akin, alam mo, bawal talaga yung gathering. Pero hindi pa naman tayo komunista, sabi niya, binulong niya sa akin. Hindi pa naman tayo komunista. Bahala ka nang dumiskarte. So, hindi pa naman tayo komunista, bahala ka nang dumiskarte. So, ang ginawa ko, minamahal, nag-order kami ng graba, mga buhangin, pinalagyan ko ng mga graba, ilang dump truck yon, binuhos ko dito sa crowd kasi mababa yung sahig. Itataas namin yung sahig, mga 2 dangkal. So pinabuhusan ko ng mga graba at buhangin para pagsisilip sila, wala na sila makita, puro graba at buhangin. Doon kami nag-fellowship sa kwarto na. Doon kami sa kwarto nag-fellowship. Hindi na kami nag-fellowship sa crowd. Tapos pinasiminto namin yun. Pag mayroon kaming maipon, bili kami ng siminto. Unti-unti naming pinasiminto. Natapos ang pagpaangat, tinaas ng mga 2 dangkal yung sahig kasi naabutan ng konting ulan, bumabaha sa loob. Tapos napatiles pa, napaayos yung chapel. Walang hinto yung banal na gawain, pinagpala ng mahal na Panginoon. So, nung sinabing pwede na, pag sabing pwede na, tapos na rin yung chapel. Tapos na rin. Sabi namin na mahal. Pag gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Siyempre, maraming dahilan. Pero talaga ginusto mo, minamahal. Talaga marami pa. Bibigyan ka ng mahal na Panginoon ng karunungan. So, ginawa namin, hindi namin hininto yung mga Bible study. Daming mga checkpoint. So, nagpa-print ako ng maraming leaflets na mayroong Beware Communism, Satanism. Pag hinto sa checkpoint, bigay kami ng leaflets. Pagtingin ng mga doktor at saka mga Beware Communism, Satanism. Sige, diretso. Hanggang pag makita yung ating sasakyan, hindi na pinapara, diretso na talaga. Nakilala eh. So, kumbaga, instead na maghanap ng health certificate o yung travel, ang ginagawa, leaflets yung binibigay namin na nakalagay doon, Communism, Satanism. So, nagulat sila doon, minamahal. Saan punta nyo? Sinundungan Valley. Mga kampo ng NPA yun. Namimigay din kami doon. Ang escort namin kasi bawal dahil pandemic, tatawag kami ng army para makapasok kami, army ang escort. Sabi ng mayor ng Rizal, bawal pa. Sabi ng army, sir, mayor, nakatulong to. Kasi namimigay ka ng Beware Communism, Satanism, mga leaflets. O sige, kasama yung army. Walang bawal talaga dahil kasama namin ang army. Pumasok yung DepEd doon sa sinundungan. Tinawagan kami, Brad. Sumama kayo sa amin. Punta kami. O nandoon yung Marines. Nandoon yung Army. Nandoon yung Police. Talagang kumbaga, nagpadala sila ng batalyon ng mga sundalo doon. Nandoon tayo, minamahal. Bago umakyat, sabi ng mga pulis, sabi ng mga sundalo, mga Marines, manalangin muna tayo. Tapos na sila nanalangin, may pari doon. Pero nung pagdating ko, sabi, manalangin tayo. Jesus Miracle, manalangin muna tayo. Nag-pray kami, minamahal. Kami lang ang sumakay doon sa military truck. Takot silang sumakay dahil baka naambusin. Nilagyan namin ng streamer ang gilid. So makita mo talaga, minamahal na. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito po ay malaking tulong sa gobyerno. Amen. Kakaiba po tayo, minamahal. The other day, kasi kung siguro napansin nyo na mayroon pong pagpupuri dito na madaling araw. Hindi ko alam kung bakit napanaginipan ko si Pangulong Duterte, minamahal. After ng puri, tutulog ako. Pagkatulog ko, napanaginipan ko siya na
talagang nag-implement talaga ng pagbabakuna, stricto talaga, mandatory talaga yung bakuna. Talagang nandoon siya, may mga sundalo, may mga pulis, talagang stricto talaga yung pag-implement, mandatory talaga na kailangan talaga babakunahan. Nalaman niya ang Jesus Miracle Crusade ayaw. Sabi niya, yung taga Jesus Miracle Crusade ayaw magpabakuna. Sabi ni Pangulong Duterte, magtulungan na lang tayo. Sabi niya, yung mga habang kami nagbabakuna, magkrusada din kayo. Magkrusada kayo. Sabi niya, pag habang kami nagbabakuna, magkrusada kayo para mawala na itong virus na to. So magtulungan tayo. Let us go hand in hand. Yun po yung hindi ko makalimutan na sinabi niya. Let us go hand in hand. Na habang kami nagbabakuna, kayo din ay magkukursada. Tapos nakagising ako. Sabi ko, maganda yun ah. Tayo ay tutulong sa gobyerno. Kasi sabi nga naman ng World Health Organization, ang bakuna ay hindi po yan wala pong seguridad diyan. Nahahawaan pa rin, no? Nahahawaan pa rin yung mga nabakunahan, no? Pero kung gusto natin ng seguridad, kay Jesus talaga minamahal. Ating mahal na Panginoon. Seguridad. Amen. So sabi ng mga gawa, Gs 38, ang mahal na Panginoon nung siya nagkatawang tao, siya po ay nagkukrusada. Ating pong basahin. Gs 38 ng mga gawa, Acts chapter 10 verse 38. Dito po sa aklat ng mga gawa, kapitulo 10, ang talata 38. Sa makatuwid baga si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot at na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Praise Lord. Hallelujah. So, hindi lang pala ngayon nagkukrusada ang Malapinon, kahit noon nung siya nagkatawang tao, minamahal. Amen. Praise the Lord. Ano kanyang ginagawa? Siya po'y pupunta sa iba't ibang lugar. Anong ginagawa? Nagpapagaling ng sakit, yung mga pinapahirapan ng diablo. So, yung sakit pala, hindi lang pala ito normal o natural lang. Mayroon palang masamang espiritu na nagko-control nito. So, itong pandemic na ito, minamahal, na nanganganak pa, may mga variants pa, talagang demonyo yan, minamahal. Yung evil spirits. So hindi yan masolusyonan ng siyensya. Hindi yan masolusyonan ng tao. So kailangan natin ng kapangyarihan ng Malapinon. So sabi nga, let us go hand in hand. So kailangan sabay, no? Ang estado at ang iglesia ay sabay na harapin ang problemang ito. Dahil itong problemang ito, ang pinakautor ay si Satanas mismo. At ang kanyang mga alipuris na mga demonyo, kasi sabi nga ng Bible, Satan came to steal, to kill, and to destroy. So, and our Lord Jesus Christ, ang ating mahal na Panginoong Hesus, minamahal, siya po ay nagkatawang tao, siya po ang Diyos na lumanang ng langit at lupa, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, para bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. So, sabi nga ng Bible, minamahal, patunay, itong pandemic na ito ay pinahintulutan ng Malapinon. Para ang mga tao maghanap talaga. Dahil dami kasing daming mga reliyon. Mayroon kang maririnig na dalawa ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak. Tapos yung Espiritu, kapangyarihan. Mayroon namang tatlo. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Santo. Mayroon namang maraming tinatawagan, pati mga santo, mga santa, sinasama pa sa pagtawag. Mayroon namang naniwala na iisang Diyos, pero si Kristo tao lang. Ano ba talaga ang totoo, minamahal? So, nung dumating yung pandemic, ito na. Yung mga wala sa buong katotohanan, taranta sila lahat. Hindi sila nakapaghanda. Samantala tayo, minamahal, handang-handa tayong humarap. Dahil alam natin ang Diyos natin, totoo at buhay. So patunay, dito sa Isabela, binakunahan ng mga kapulisan. Isa lang ang hindi nagpabakuna sa buong Isabela, ang ating kapatiran. Ganon din sa Cagayan, 2. Kapatiran din natin. So sinabihan sila, kung ayaw nyo magpabakuna, itapon kayo sa Sulu, sa Mindanao. Sabi niya, kahit saan itapon, basta wag lang sa impyerno. So,
Hindi naman sila natapon sa Mindanao, doon lang sila tinapon yung isa sa Palanan. 15 days lang din siya doon sa Palanan, pinabalik din. Kasi mababait eh. Ha? Mababait. Yung dalawa na tinapon sa Calayan Island. Pagdating sa Calayan Island, pinagpala patuloy sila doon dahil ang mura-mura ng pagkain doon. Yung malalaking isda doon, mabibili mo lang kasi wala silang kuryente doon, walang refrigerator. Pag hapon, halos itatapon na nila, bibilhin na lang ng mora. Alalaki ng mga isda, mga yellowfin. Magkano ang kilo dito sa mainland? O magkano ang kilo niya? Maabot ng mga 300. Pero doon, mabibili mo lang 100 ang kilo. O minsan, ibigay pa. So, talagang hindi makuhaan yung sahod. Hindi naman, pag itapon ka sa malayo, sa mga liblib na lugar, kahit sabihin natin, itapon ka sa lugar na maraming inpay, nandiyan naman ang Malapinon, iingatan ka ng Malapinon. Sabi nga ng Biblia, walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa sayapin. So, ang importante po ngayon sa ating kapanahunan, minamahal, na ang mga tao makilala talagang Malapinon. Di ba? Sabi nga ng Bible, minimal, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Deuteronomy chapter 6, verse 4. Ayon naman sa Isaiah chapter 45, verses 5, 6, 18, 21, and 22, sabi po dito, I am the Lord and there is none else. There is no God beside me. That they may know from the rising of the sun and from the west that there is none beside me. I am the Lord and there is none else. For thus said the Lord that created the heavens, God himself that formed the earth and made it. I am the Lord and there is none else. There is no God else beside me, a just God and a Savior. There is none beside me. Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Tingnan mo yan. Wala talagang iba. So, ano ba yung sinasabi nilang mayroong Diyos na tumabi sa Ama? Anak, nako, yan ang dahilan na talagang pag manalangin sila, wala talagang Diyos na didilig. Si Kristo mismo nagsabi, hindi ako ang gumawa ng himala, kundi ang Ama na nasa akin. So, ibig sabihin yung anak, yung katawang tao, walang magagawa yun kung wala ang Ama na nasa kanya. So yung Ama na nasa kanya, yung Espiritu, yun yung Diyos na nagkatawang tao. Yun yung Diyos na nagkatawang tao. Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 9, kung wala kang Espiritu ni Kristo, hindi ka sa Kanya. O tingnan mo yan. O sino yung Espiritu ni Kristo na sinasabi sa Roma 8:9? Ate pong basahin. Roma 8:9. From the book of Romans chapter 8 verse 9. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata ay 9. Dapat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, dapat kung ang sino ay walang Espiritu ni Kristo, kaya hindi sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Napakalinaw. Ang Espiritu pala ni Kristo at ang Espiritu ng Diyos iisa. Amen. Praise the Lord. Kung wala kang Espiritu ni Kristo, hindi ka sa Diyos. Kasi ang Espiritu ng Diyos at Espiritu ni Kristo, iisa. Amen. Praise the Lord. Ay minamahal na Diyos siya because Jesus Christ is an omnipresent. Kasi pag once na ang Espiritu ng Kristo nasa iyo, pagmamayari mo yan. Lahat ng mga manampalataya may Espiritu ni Kristo. So paano yun kung tao lang siya? Pwede ba yun? Na manahan siya sa lahat? Hindi Isa lang talaga. Kung sino yung papasukan niya, yun lang yun. Pero dahil siya ay Diyos, omnipresent, lahat na manampalataya, nandoon siya. So yun po yung katangian niya. Sabi nga niya, 2 o 3 na magtitipon sa aking pangalan, ako'y nasa kanilang kalagitnaan. O di ba? Sa Matthew 18:20. Ate pong basahin ng Matthew 18:20. Huling talata na po yan, minamahal.
Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 18, ang talata ay 20. Sapagkat kung saan nagkatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Amen, praise the Lord. Yan. O, naroon ako sa gitna nila. So ngayon, kung ayaw nilang maniwala sa katotohanan na yan, patay talaga sila sa COVID-19 na yan. Mamamatay talaga sila. Kasi ang bakuna hindi po yan seguridad, no? Mayroon pa nga booster eh. So bakit? Kasi yung naimbento mayroong dumating na variant, hindi kaya. So injection ka ng booster. Mayroon na namang biglang lilitaw. O paano 'yun? Another na naman. Samantala sa Jesus Miracle Crusade, dumaan na yung mga variant-variant na yun. Wala naman. Amen. Praise the Lord. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Kahit si Satanas, hindi tayo kaya. Sabi ng James 4:7, submit therefore yourself to God and resist the devil and the devil shall flee away from you. Oh, di ba? So kung gagawin lang pala ng tao, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kasi ang yabang na kasi ng tao eh. Namana kasi yan ng tao kay Satanas, di ba? Satanas sabi niya, hindi kayo mamamatay. Maging katulad kayo sa Diyos, magkaroon kayo ng karunungan, malalaman niyo ang tama at mali, di ba? Oh. Hanggang ngayon, minamahal, namana po ng tao yan, yung kayabangan ni Lucifer. Samantala si Lucifer, nung hindi pa siya naging Lucifer, ay siya po, hindi pa siya naging Satanas, siya po ay isang anghel na second to God in power. O, tingnan mo yan sabi dito minamahal, si Lucifer, dito sabi, angels were created good, but some become evil by choice. 1/3 fell by transgression, and the Bible does not speak of any plan of redemption for them. Some of these fallen angels are bound. The scripture indicates that Satan or the devil was originally created as Lucifer, a good angel, second to God in power. Tingnan mo. Si Lucifer pala ay isang mabuting anghel nung hindi pa siya naging Satanas. At pangalawa sa Diyos sa kapangyarihan. Now, Satan is the chief adversary of God and man. The Bible calls him the tempter, accuser, wicked one, murderer, father of lies, serpent, dragon, roaring lion, God of this world, prince of the power of the air, and prince of devils or demons. Yan si Lucifer. So, although mighty, he is not omniscient, he is not omnipresent, he is not omnipotent. So the Spirit of God gives believers power over Satan. Ayun. Ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay po sa atin ng kapangyarihan para kaya nating labanan si Satanas. So kayang-kaya natin. Kayang-kaya nating labanan itong pandemic na to, itong coronavirus na to, minamahal. Dahil kasama natin ang mahal na Pinoy. Awitan po natin ang ating mahal na Pinoy, minamahal. Hallelujah. Wala pong imposible sa Diyos, minamahal. Buhay ang mahal na Panginoon. Totoo ang Diyos natin. Habang awitin po natin ang isa pong awitin, God is good in my life. Hallelujah. Isintro po natin ang ating pong mga sarili sa mahal na Panginoon, minamahal. Itaas po ang ating mga kamay. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Let his glory be proclaimed.
His praise be heard. Hallelujah! 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 For God is good in my life. It'll never know. Praise Him, devotion. So that I can do certain words forever. The end of time. Goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Send Jesus, my Redeemer. I'll always keep on crying. When I adore Him, my life shines. God loves me forever until the end of time. Hallelujah. For His truth and faithful servants, where there's no sorrow, no pain. Jesus coming like a thief in the night. Hallelujah! Satan never to praise Him. All that I can to search His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Send Jesus, my Redeemer. I'll always keep on crying. The moment I adore Him, my life shines. God loves me forever. God loves me all the time. Until the end of time. Hallelujah, hallelujah. Diyos ko ay mabuti. Hindi nagbabago. Hallelujah! 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 Tagapagligtas at matibay ka sa buhay ang iyong kaparating at naghihiyan sa pag-ibig sa iyong pag-ingat sa iyong pagmamahal sa iyong iaalay sa'yo ang buhay kong ito. Ngayon at kailanman aalay sa'yo ang buhay kong ito. Ngayon at kailanman. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Manalangin po tayo, minamahal at po ng mga baguhan.
nanonood po sa live through Facebook at diyan po sa dako po ng Jordan, minamahal nakikita sa balagawa ito. Kung hindi pa niyo isinuko ang buhay niyo sa Malapino, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Panang-una, sumampalataya tayo sa nag-iisang Diyos, minamahal. Ang Diyos na lumulang ng langit at lupa, siya nagkatawang-tawang ating Panginoong Jesucristo. At makamtan po natin yan sa pakikinig at pakinig sa salita ng Diyos. Pangalawang pagsisisi, talikuran ng lahat ng mga masasamang gawa. Hallelujah. At tanggapin ng mahal na Pinoon. Hallelujah. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon sa Kristo para mapatawad at mahugasan ng iyong makasalanan at tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat, ang Diyos na ang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Sumunod ka sa panalangin ito lahat mga baguhan, minamahal. Hallelujah. Before it's too late, now is the day of salvation. Hallelujah. Sumunod ka sa panalangin ito, mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat sa bahid ng kaligtasan na kinapakinggan sa oras ng mahal na Panginoon. Patawarin mo ako sa lahat ng iba nagawang kasalanan na kumito sa puso nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal tagapagligtas, Panginoon. Diyos, hari na aking buhay, pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan. Sakot mo sa kita. Iligtas mo ako malapinoon. Sampu mo mal sa buhay. Sa iyong dakilang pangalan. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat ito mga sa malapinoon, patawarin mo sa kanilang mga silang baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay Kristyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa kabasatan. Iligtas mo sila sa puwimal sa buhay. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may kiramdaman, tayo po manalangin sa inyong mga sakit, o dakilaman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus, mahal na Pinoon sa panalangin sa aming kagalang-galang at mahal Pastor Almeida, sa panalangin na kanyang minamahal mo, nagsama-sama po kami, mahal na Pinoon, nagsusumamo sa iyo. Una-una, patawarin mo kami, sama kami nagkulang, nagkakamali, ano mo kami nais, magaw na bagit namin mga labi na hindi kaya-aya, sobrang patawarin mo, mahal na Pinoon. At aking sinasabi sa dakilang pangalan, hallelujah, Jesus, cast out, di mo niya nakaramdaman, demons of COVID-19, demons of heart disease, cancer, leukemia, TB, diabetes, vices, problems, unbelief, and doubts, demons of Africa, of sickness, be healed in the mighty name of Jesus. Be healed right now in the name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Itaas po ng ating mga kamay, minamahal, at tayo po ay tumalon na 3 beses. Sabay-sabay po natin isigaw ang hallelujah. Praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We love you in the Lord, but our Jesus loves you more. God bless po. We love you, the brethren in Jordan. God bless po.